Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga signs na kailangan nyo na ng playroom. Kahit katulad lang nito, ang gulo. Wala, hindi ako hindi po ako naglinis. Pero malaki pong tulong yan sa amin lahat dito. So, I will give you signs para makatulong sa inyo na mag-decide na magkaroon na ng playroom. Okay? Base sa experience ko at hindi ko po ito binase sa libro kung saan-saan man. Dahil nga sabi ko sa inyo, malaki po ang tulong ng playroom. So kung kayo po ay nakabukod man or living with parents or in-laws at may extra room dyan sa bahay ninyo, pwede po kayong gumawa ng playroom. Kung wala, pwedeng play area lang. Basta kailangan nandun lahat ng toys niya. So number 1 na sign na kailangan may playroom or play area ng inyong bahay is kung dalawa na po ang anak ninyo. Yes. Kasi kung isa, okay pa eh. So, kung magulo siya, okay lang din. Pero kung dalawa na sila na naglalaro, takbuhan, mas okay na nandun sila sa area na safe. Na alam nyo, safe. Okay na okay ito na iiwan mo sila doon. Tapos maganda may CCTV. Kung gusto mong umalis para mag-prepare ng pagkain nila, ng din nila, or kung gusto mong umihi ng saglit, titignan mo lang sila sa CCTV. So, kampante ka na nandun lang sila, na hindi sila lalabas. At alam mo na nag-e-enjoy sila dun sa place nila. Kasi alam nila, nasa kanila yon. Number 2, alam ko naman na alam nyo na itong sign na to. Pero, i-reiterate ko lang po sa inyo, kailangan nyo na ng playroom kapag pagod ka na at wala kang time na maglinis 10 times a day. Yes, 10 times a day po ang magligpit ng kalat kapag meron kang toddler. Dahil paborito nila ang mangalat. Pag makalat ang bibi ninyo, that's okay, pero syempre pagod tayo. Kaya mas maganda na magkalat lang siya sa playroom. 'Di ba? Kahit hindi ka 10 times maglinis doon, kahit every night lang bago matulog. Number 3, kapag sobrang dami ng laruan ni baby, as in sobrang dami na hindi mo kayang magtapon, hindi mo kayang ibigay sa iba dahil sentimental value, dahil sobrang mahal nila, or dahil ayaw ng anak mo, then, kailangan niya na ng playroom or ng play area na nandun lang talaga sila sa loob ng kwarto na yon. Ako, ito, kwento ko lang sa inyo. Buti, andito na to. So, lalagyan niya ng gamit-gamit dati. Ito. Tapos, bumili lang ako ng mga basket. Sorry guys, dahil hindi ko na to inayos. Dahil, pangalawang shoot ko na to at wala na akong time. Kasi after ito, mag-clinic na ako. So, gusto ko lang i-share sa inyo. Ito, agad-agad. So, baka tatanong nyo sa inyong mga anak ko, nandun sila sa labas, kumakain po sila. At ginawa ko din, playroom / studio ko. So, pero mas more on playroom dahil madalang ako mag-shoot dito kung napapansin nyo. Number 5 na sign, kapag gusto nyo na magpaka-aesthetic sa inyong pamamahay, kung gusto nyo ay maayos na yung nakikita nyo, hindi na siya eyesore. So, kailangan, kung may toddler pa kayo at talagang makalat pa sila, lalo na yung mga toddler, gumawa na po kayo ng playroom. Yes, kailangan na po talaga niyang playroom. Pakita ko yung mga sample ng playroom ng mga kilalang vlogger. Kita-kita nyo na maganda yung mga playroom nila. Pero hindi po kailangan na ganun kagarbo ang playroom ng inyong mga anak. Katulad ko, hindi ito ganun kagarbo, pero yung previous na itsura nito, hindi siya nakapintura. I mean, nakapintura siya, pero hindi siya talaga puting-puti. So, nag-video po ako nun, nasa channel po ng anak ko. So, sige, kung gusto niyo pong tignan, i-link ko na lang dito sa description box kung ano ba yung pinagagawa namin dito. So, yun lang naman. Inalis namin yung lumang bed, bumili kami ng bed na pambata. Inalis namin yung mga gamit dito, nilagay namin sa taas. And then, nilagay namin lahat ng mga laruan namin dyan. Yung iba nga nilalagay ko sa clinic, pero nagpapaalam pa rin ako sa anak ko. Ang bait ko nga. Nagpapaalam talaga ako. Pero yung mga iba, nilagay ko doon. Pero hindi lahat. So ito, ang pinaka gusto kong part kay Kidlat kasi sobrang tuwang-tuwa siya dito. So ito siya guys, sobrang simple lang. Yung mga laruan niya, ito yung mga storage. Tapos itong hagdan niya, ayan, makita nyo. Lahat to storage ng kanyang laruan. Pinagawa namin to lahat and yung mga furnitures namin sa Tabrete Furnitures. And kadalasan dito na rin siya nagna-nap time.
Oh, pag naglalaro kami, dito. And guys, yung aming mga saksakan dito ay kid-friendly. Yung aming mga saksakan ay smart outlet and smart switch na siya. So, meron siyang feature na hindi mo siya papapasukan ng kahit ano dapat sabay at saka ginagawa. Basta meron siyang mechanism na kid-friendly siya. So, tanging mga matatanda lang yung makakasaksak. Tapos meron din siyang on and off. Pag di ginagamit, pwede mo siyang i-off. Kahit saksakin mo siya, hindi ka makuryente. Yes, at saka... Bukod doon, mahirap pang saksakin yung outlet kasi may harang siyang something. Basta yung technology ng mga Oo, tapos nasa phone, pwede namin i-off yung mga ilaw at saka yung mga switch. So, ipakita ko sa'yo yung mga toys ko. Let's go. Let's go. Let's go. Ito yan. Ito sa second floor. Ito lang yung... Ito po yung second floor niya pa yung ano yung ito po yung... Sa pangit yung ito po yung ito po yung ano nyo. Ito yung ano yung mga toys ko. Wala po ako naiintindihan. Ito po yung dati yung ito. Ito po. Ito po. Ito po yung mga books ko na activity books. Activity books. Ito po. Mga stickers. Ayan. Ayan po. Room ni Michor. So kung makikita nyo, napakaraming laruan kasi nga playroom nga siya. No? at saka dito yung May mga toys siso-siso pa siya. niya. Oh, Gagi. may siso-siso Etong mga pa. toys niya, hindi ko to binili lahat. Yung iba Lahat dito to, regalo. binigay. Pero mas marami din palang binili namin. So, ayan, dito ko siya lahat nilagay. And at the same time, magiging ano na to, school Ni ni Michor. Major. Kasi magkakaroon siya ng music school dito sa bahay every Tuesday and Sunday. So, dito sila nung teacher niya. Tapos ang cute din kasi may mga ganito si Michor. Ayan naman is binigay po siya. Di ba? Binigay po to sa amin ng Yo-Yo Wooden Toys. Ayan. Tsaka ang cute kasi dati pangarap ko lang magkaroon ng ganyang laruan. Ngayon, bigay na lang natin kasi di naman natin naranasan. At mahilig si Mitcher talaga sa mga cars. Ayan. Parang ako. Mahilig ako sa sasakyan. So siguro naman lahat naman ng bata. Kasi lalaki. Kasi lalaki. Alam mo, Oo. gusto mo mahilig sa Barbie yun, edi. Nagalit tayo dito. So, ito, dinikit ko dito kasi sobrang kulay niya lang. Parang ang ganda lang ng accent niya para sa playroom. At So, ito, bigay ginawa lang po to. yan. Yes, Bigay lang ayan to. no. Thank you sa Nandiyan nagbigay. sa Ralph Pagilinan. Yan, 2023 pa yan. So, next naman natin is dito na lang. So, dito guys, puro tagus-tagusan nga. Pag tumagos kayo dito, is makikita nyo na ang aming shoe collection. Sliding door dito dati. Kung napanood nyo yung prank ko kay Daddy Sauce, dun ko ginawa yun. Yung binigyan ko siya ng PS5. Dito ko siya ginawa dati. So, imbis naman masayang gawing tambayan, gawin na lang nating room ng mga kids, lalong-lalo na din ni Kuya Lucas. Kung gusto niyo naman ng simpleng playroom katulad nito, so magpapakita pa po ako dyan para meron kayong idea. Turn my office into an office and playroom. First off, we build the playpen. Next, playmat. Hanging garlands and customized name. Done. Good morning! Tara, i-redecorate na natin yung playroom ni Franco since tapos na namin tong i-deep clean. I am creating an educational playroom for Franco since nasa stage siya ngayon where he likes to learn new stuff like alphabets, numbers. Ang una ko munang ginawa, syempre kailangan safe tong playroom ni Franco kaya nilagay ko na tong mga playmats niya. Ito sa buong kwarto niya tapos nag-leave ako ng space para dun sa pinto. Ang kitchen set mga mare, hindi lang pang baby girls pero sobrang na-enjoy din to ng mga baby boys. Buti sa other side, nandito yung mga numbers and alphabets ni Franco. Saktong-sakto lang din. Ganun lang kasimple ang vlog na ito. Kung napanood nyo to, ibig sabihin, gustong-gusto nyo nang magkaroon ng playroom si baby. So, mag-invest na kayo ng mga gamit at ng mga basket. Huwag lang ilagay sa karton para naman konting aesthetic. And that's all. So, sana ka nakatulong. Kung ito'y nakatulong, please don't forget to like the video, share, and mag-subscribe po kayo sa channel natin, Dr. Pedro Mom. Thank you!